flexible ako noon. Siyempre, mainit. Konting ano lang, away na kagad. Yung ano nga kalaban ko, malaki. Pinagsasaksak ako. Yun, oh. Nakabaksak na ako. Panay ilag ko. Ito yung mga trauma ako. Yan. Ngayon, nung nabunod ko ng 29 ko, liig, nakita niya may dugo. Bigla na lang tumakbo, iniwan ako. Naulan na. Dahil meron tayong nabalitaan na magbibigay ng isang boses ng patunay, hindi hadlang ang ulan na to para hindi ko siya puntahan. Samahan niyo ako. Tara na. Naulan ta. Hey! Yon, nakababa na tayo ng broom broom. Ngayon naman, subukan nating hanapin ang ating kakapanayamin. Walang iba. Ang matinding si Juni Black. Ayun no. Ayun no, nandito na tayo sa lugar nyo. Hanapin na natin. Nga pala si Juni Black ng Bahalanagan na taga Batang Sampaloc sa Leyte del Sur. Yon. Saan ka ba nangulungan? Sa Manila City Jail. Yung unang pasok ko, nadala ako ng Sampaloc Tanay kasi bata pa ako minordidad sa may Boys Town sa Sampaloc Tanay Rizal. Bumuno ko ng isang taon dumahigit. Tapos, nasundan yun kung ano kaso. Ang sa huling-huling pasok ko, yung mariwa, yung 3 taong kalahati. Pero pa yung sa Pasig na nahuli rin ako, nagdamay ako sa bahay. Sa pagkakaalam mo, yung total ng lahat ng pangungulungan mo, boss, ilan? Na 10 mahigit. 10 mahigit. Pabalik-balik yun. Oo. Pinakamatinding kaso mong nasangkutan? Yung dito sa Leyte del Sur, yung Utser sa Mario. Meron ka bang pangkat na nasalihan mo sa loob? Meron Bahalanagan. Maaari bang makita ang iyong tatak para sa ating mga manonood? Anong tawag dito sa tatak na to, boss? Tartaro. Tartaro. Simbol ng Bahalanagan. Simbol ng Bahalanagan. Yon. Maaari ba namin malaman kung ano ka noon sa laya? Nung simula nung namatay yung mga magulang ko, naging alalay na ako nila ni Boy Indian. Hanggang sa natuto na akong magloko, hanggang sa nag-umpisa na akong mangkundap, mangisnat, tapos makipag-away, Yung mga tinira ko nga, hindi ko alam kung napuruan dahil pagka naksa puro ice pick, nakikita ko na lang bumubulagta. Ngayon, pagka bumulagta na, hindi ko na hinahabol. Talaga? Ganun ba yung mga naranasan mo noon dito sa laya? Oo. Madalas ka bang nasasangkot sa mga kaguluhan dito sa laya noon? Oo. Kasi flexible ako noon, siyempre mainit. Konting lang, away na kagad. Talaga, hindi ka uurong, ibig sabihin, halapan. Yung nga kalaban ko, malaki, pinagsasak. Nakabaksak na ako, panay ilag ko, ito yung mga trauma ako. Yan. Ngayon, nung nabunod ko ng 29 ko, pinakaliig, nakita niya may dugo, bigla na lang tumakbo, iniwan ako. Hindi ka ba nasa kote doon sa kasong yon? Hindi. Kamusta naman yung nadali mo? Ano balita? Wala, nagtago rin siya dahil pinuntahan namin sa bahay, niresbakan namin ng mga kumpare ko, wala na rin. Kayo pa yung mess back? Galing ah. Eto na boss, punta na tayo sa malamig na rehas at makapal na pader sa loob ng kulungan. Kamusta ang buhay pangungulungan mo?
medyo mahirap na masarap din. Kasi yung unang pasok ko, talagang namaitang ako, dumaan ako sa hirap. Ba? Una, labor, hanggang sa pataas ng pataas. Ba? Siyempre, ganun talaga. Dahil pagkaano, kung sumikat ka, nagbayad ka lang sa VIP, bali wala yung tatak mo. No? Mas maganda yung pinaghirapan mo. Hanggang sa nanungkulan ako, tapos naging bantay pinto ako. Boss, himay-himayin natin yung mga pangyayari at kaganapan sa loob ng Manila City Jail. Kamusta yung tinatawag na rancho doon? Ano ba ang talagang lasa at itsura niyan? Yung rancho ron, pag talagang hindi mo masisikmura. Okay. Kaya kailangan magkaroon ka ng dalaw. Kasi ang almusal doon, 2 pirasong pandesal, ang palaman, peanut water. Peanut water? Kaya tinawag na peanut water kasi yung peanut, hinaluan ng tubig. Kaya pagkagat mo sa pandesal, kala mo maraming palaman, yung pala halos malabnaw. Peanut water. Tapos yung kape naman, kung tawagin yung chape. Chape. Pag nilagay mo sa baso, pag ganun mo, kitalaya. Tagos-tagusan. Malabnaw. Oo. Ayun yung chape. Mm. So, yung rancho doon ay talagang hindi makatarungan. Hindi rin. Kasi yung kanin doon, parang sinangag na hindi mo malaman. Tapos yung ulam doon, Lunes hanggang Biyernes, puro sinibak. Sinibak na sayote, kalabasa. Ba? Akala mo nga may pamintang lumulutang, yung pala langaw. Tapos pagdating ng Biyernes, ba? Yun ang kinakain ko, yung munggo. Kaya lang, kala mo dinuguan. Kasi pag pinakuluan yun, hindi na inaalis yung sabaw. Nilalagyan na lang ng sahog, tsaka gulay. So, ganun talaga katindi ang rancho ron. Pero, nakakain mo naman. Yung mga walang dalaw, siyempre masisikmura mo, kaysa magutom ka. Kaya ako, may dalaw ako, pinararaya ako sa mga karanto ko. Yung mga kasama ko sa ano. So, ibig sabihin yung rancho mo, ibinibigay mo na lang sa iba. Okay. So, saklap ng rancho. Yung tinatawag na tulugan, lalo na sa mga walang pangkat o mga baguhan doon, ano yung tsura ng tulugan nila? Doon sa kasi pagka bibili ka ng tarima mo, yung kubul. Kung Okay. Ako binigay lang ng kalugar ko nung lumaya Kasi kaya may kubul, pagka may kagaya ko, may dalaw ako. Yung nag-i-stay yun pag dating ng linggo. Okay. Ngayon, pagkasimpleng araw, wala akong dalaw. May mga dalaw yung mga kalugar ko, mga kakosa ko. Lalo na, may kasama silang asawa. Doon muna kayo, gamitin nyo muna. Sistema ng pagligo. Sistema ng pagligo, wala namang problema. Kasi mula nung may pumasok sa aming VIP, si Paul Balanay, member ng 14 Case, pinaganda niya yung namin, CR. Yung liguan naman, walang problema dahil may malakas naman ng tubig. Hindi kagaya dati, pati yung CR, ilera lang ganun, parang kanal, na may simento. Tapos upo ka na lang, tabi-tabi kayo. Kaya kung bagito kang may ilang ang dumumi, hindi ka makadumi. Pero ngayon may sarili ng bowl. Ngayon may bowl na. Okay. Ipinakita mo sa akin kanina yung mga tatak mo at yung iba pang tattoo na nakatulad dyan sa katawan mo. Ang tanong kasi ng mga tao, kapag may tattoo daw, yun daw yung mga walang tira sa loob ng kulungan. Hindi naman. Kasi kaya ka nagpapatato, yung iba kaya nagpapatato, lalo na pagka nabuburyo, ba? Tatawag kang mananato, hindi mo masyadong mararamdaman. Okay. Hindi yung walang tira. Hindi, ibig sabihin, pag malinis daw na lumabas, yun daw yung pinakasiga dun sa loob. Tama ba yan? Hindi naman conforme naman sa may marami namang lumalaya na may tira ron, na puno ng tato. Oo, tama naman. At ang sabi pa, boss, pinaglalaroan lang daw yung balat nyo doon kasi mga wala kayong tira. Hindi sa walang tira, kasi yung na lang, libangan na lang ng mga preso yun. Oh. Boss, maaari mo bang ikwento ang mga pangyayari at sitwasyon mo na naranasan at nakita mo sa loob mula ng pagpasok mo hanggang sa kasalukuyan? Mula nung napasok ako, naramdaman ko na talagang mahirap sa loob, ba? Lalo na kung wala kang dalaw. Kasi yung iba ron, mga walang dalaw, kaya bumibigay yung utak, isip ng isip, kulang sa pagkain,
Tapos hindi nakakatulog masyado. Kaya yung iba ron, diba? Ultimong matanda, bakla, pinapatos nila para magkaroon lang ng dalang. Okay. So, yung sitwasyon mo, Ay, yung sitwasyon ko naman, yung sa akin, wala namang problema. Dahil may dalawa kong asawa ko. Tapos, kasi doon, kahit na ilang maging ano mo ron, basta yung mga dinalaw, makikiraan ka, pwede kang manligaw. Nagkaroon ako ng ano ron na asawa na sa Saudi. Tapos meron akong babaeng sa female na kakulong. Kaya tuloy pa rin ang ano ko ron. Maraming nag-ano sa akin. sa tingin mo ba ay talagang napakahirap ang mangulungan? No, napakahirap talaga. Na? Kasi hindi mo magawa yung gusto mo, tapos yung pamilya mo, lalo na kung nandito ka, nasa loob ka, hindi mo malaman na kung ano na nangyayari sa kanila, mababalitaan mo na lang. Diba? Kung ano na nangyari, hindi ka naman makagawa ng aksyon dahil nakakulong ka. Kaya mahirap na mangulungan na ano. Kaya yung mga kabataan, ba, huwag na lang isipin na makulong kayo. Yum! Naranasan mo rin bang mapaluha sa loob ng kulungan na yan? O yung gabi na ano, yung mga masasaya namin pagsasama dito sa labas ng asawa ko, lalo na kung ano, yung nila ka, mapapaluha ka pag naisip mo yung mga hindi mo magawa na nagagawa mo dati. Kaya napakahirap, mapapaluha ka talaga. So, dumadanas din kayo ng luha doon? Oo naman, dahil siyempre pare-pareho tayong malambot lang ano, yung puso, hindi naman tayo pusong bato para hindi mapaluwa kapag naalala mo yung mga magagandang memory mo dito, lalo na pagkakamo mo pamilya mo. Eh doon, minsan, sa isang linggo, isang beses ka lang dalawin. Tapos may mga balitaan ka pa, may sakit o kaya may nangyari. Ay talagang mapapahiya ka. Oh. Hanggat sa makakatulugan mo na lang yung pagluha mo dahil wala kang magawa eh. Pag narinig ng mga tao ang bilangguan o kulungan, ang unang pumapasok sa kanila dyan, riot. Nakasaksi ka ba ng riot sa Manila City Jail? Madalas ako makasaksi, minsan nga lagi kaming napaparayot dun eh. Saan nakasama ka sa riot? Oo, siyempre nanunungkulan ako, kaya kailangan, pag sinabi nila basta tao, kailangan ka lumabas. Hindi So- lang sa iba, kundi sa amin mismo. So, paano ang sitwasyon ng riot doon, boss? Paano yung mga nakita at naranasan mo? Talagang harapan doon, diba? Kaya lang, hindi ka bubunot ng matalas, diba? Kasi ang matalas doon, pag binunot mo, kailangan sasak sa tao, hindi Okay. inaarte mo pang ganun. Diba? Sisigawan ka na ng mga, oy, wala nang visa yan. O, kailangan, pag binunot mo, Sa- so, naranasan mo yan. Kung naranasan ko yung kalaban naman namin, kasi puro kumandong ano namin eh. Dalawa nga kami ng pinsang kong galing ding layo, nangingibabo kami. So, napapasabak talaga kayo na malupit sa riot doon. Madalas. Yung kapanahunan ng ano, kapanahunan ko. Tsaka lagi namang nagkakaroon doon ng riot eh. Sa tingin mo, boss, may nadali ka ba sa riot na yan? Yung ano kasi harapan, pagharapan ng ganun, maya biglang dadating yung mga BJMP. Okay. Na? May kasama silang mga trustee, mga nakakulong din. Kaya madaling rin nasusugpo. Kumbaga, natitigil din agad. Oo. Pero, minsan ba sa buhay mo, talagang may salpukan na nangyari? Oo, meron. Kagaya yung napalo ko rito. Na? Kasi nakita ko, tapos ako, wala akong dalang gamit yun eh. Ng bato. Tapos yung kumando, pinagpapalo. Tapos may pumalo rin sa akin dito. Buti nga, walang dalang matalas eh. Biglang dumating yung mga BJMP. So, doon doon umupa ang gulo. Hmm. So, literal na talaga ang riot sa loob. Oo, konting ano lang, alam mo, nabastos yung dala o kaya nagkakantsawan, riot na kagad yun. Sa maliit na lang na salita ay talagang pwedeng sumiklab ang nasa riot. pangkat ka, halimbawa, yung dalaw mo, nabastos, nagsumbong. Binastos ako ng mga ano ron, no? Sa daanan, mga sputi o kaya ano. Ano na kagad yun, hindi po pwedeng bigawan ng aksyon yun. Ganon talaga. Yung pasok ko, lumaintang ako, tapos hanggat sa nagalitarboy ako kasi pagka oras ng dasal doon, alas 6, katabi ko yung naglilid. Hanggat sa natutunan ko na memorize ko yung ano, hanggat sa pinagawa ko, ako na nag-lead, tapos ano ako, bantay pinto. Kung nagbantay pinto ako noon,
Hindi ako mahawak ng balila. Ang inahawakan ko karayom. Ibig sabihin ng karayom doon matalas. Kasi pagka umawak ka ng balila, makikita nila alam na bantay pinto ka. Pero bantay pinto rin ako, ang dala ko ng matalas. Kasi yun, pag may lumalabas na mga matatabang isda, escort ka nun. Ibig sabihin ng matatabang isda, yung mga opisyal. Okay. Escort ka doon. Alalay ka lang, nakaganon ka lang. Isinda mo lang sila. Marami rin kami ron. Tapos bukod sa mga may bantay pinto na may kasamang mga balila. Ano. Kasi karamihan ng tingin yung matatabang isda. Talaga? Mhm. Pampapaksiw nila. Bilang nandito ka na ngayon sa Laya, boss, ano yung mga natutunan mo sa loob na ginagawa mo dito sa Laya? Ano yung mga natutunan ko ron, yung halimbawa, yung pangangaral sa mga ano, kasi kung minsan nagba-Bible study kami ron, Oo. diba yung mga natutunan ko sa Bible study, yung mga kabataan na taga dito sa amin, pag nakita ko, niyaya kong inom, tagay ako, pero pag ano ko, diba, o inom lang ha, lalagay sa tiyan, huwag sa ulo. No? Ngayon, pagka napaaway kayo, hanggat maaari, iniwas kayo, hindi karuwagan ng umatras sa away. Sa Tama, ulo. tama. No? So, natutunan mo dun yung pagtitimpi Mm. at pasensya. Oo, yun yung talagang ano mo ron. Disiplina. Kaso, yung mga kabataan dito, kung minsan kahit na pagsabihan mo, wala na rin. Pero hindi ka nagkulang sa kanila. Yun na importante ron, Hindi boss. ako na ganun sa kanila. Basta pagka nakita ko, saka yung ano nila sa akin, galang na takot na may paggalang. Okay. Kasi yung kabataan dito, nung tagsibol ko, pag binubuli ako, yung hinawa akong kagad. Ano ko, putang ina mo, ikaw. Pag hindi kita ginanyang, araw-arawin mo na ako, mamimiyasa ka na eh. Okay. So, sinasampulan mo na. Oo, Okay. talagang na ano, hanggat sa ano, naiisip nila yun, di ba? Hanggat sa paglaya ko, mas malalaki pa sa akin. Ah, Nagiinuman sila, sabi nila. Medyo ni, tagay. Tagay ako. Yun lang ha, tapos nilagyan niya pera ko, bigyan ko 50. Tsaka naano naman sila sa akin, naandap din sila. Kasi ako, mula nung nakulong ako, hindi na ako nawala ng 29 sa Bewang. talaga. Kasi ang katirang ko, di bali ako nasa Muntinlupa, huwag lang ako sa ilalim ng lupa. Ang hirap-hirap magabol. Talaga naman. Pero yun, pag nagkagipitan lang naman. Oo. Hindi naman para ipagyabang kung bakit ka may dala. Tama? Hindi nakatago dito sa Bewang. Oo. Pang suporta lang ba? Yung panggipitan lang. Yung. Boss, balik tayo Bilibid. Takal. Nakaranas ka ba ng takal? Natakalan ako noon nung babae ako, nabulyato ng asawa ko. Natakalan ako. Pero, Teka lang boss personal mo na yun ha? Personal na buhay mo na yun Bakit Sa- kailangan mo matakalan? Basta nagreklamo yung asawa mo na may babae ka, ano, na akto ng bisali. Ay talaga? Okay. Mga ilan naman yung dumapo dyan? Lumapong sa akin, 10. Straight yun, boss? Hindi, pahinga ka. Eh, balila ro, lalaki. Mga pumapalo pa, lalaki pa ng katawan. So, inapila ka ng asawa mo, kaya ka natakalan. Karamihan ang natatakalan doon, yung iba naman sa utang. Kasi yung utang doon, ba mangungutang ka sa tindahan. Ha? Kasi pera ng pondo ng ano yun eh, Okay. ng pangkat eh. Pagdating ng Sabado, ay Linggo, obligahan yan. Kailangan Bayaran. makabayad ka. Okay. Pag hindi ka nakabayad, piso isang takal. Eh kung utang mo malaki, Nako. sigurado ihiwalay ihita mo sa katawan mo. Magiging talong. Oo, kailangan nila magbayad linggo-linggo sa mga utang nila, boss. Kaya iba, nagbibenta, nagsasanla, o kaya yung iba naman, ako madalas akong sumalo sa karancho ko eh. Kasi may mga karancho akong tagalaba, tagamatay ko. Sasayin din nila, sino ka ang tatay mo? Si June Black. Sa, yung anak mo, anak-anakan mo. Magkano ba utang yan? Bayad ako. Para Ganun. hindi sila matakalan. Ay, sinalo mo pala, no? Likuran. Kosa sa kosa. Totoo ba yun? Hindi nangyayari yun doon. Nangyayari yun sa Muntinlupa, sa destino. Okay. Kaya nung malapit na akong desisyon ko sa marijuana.
gabi pa lang nakikipagkwentuhan na ako sa mga ano ron, mga galing sa destino. Inaalam ko na yung mga ano ron, Mangyayari sa nangyayari amin. doon. Mga nangyayari. Sabi sa akin ng mga nakakwentuhan kong matatanda, mga Taiman, kusa doon, huwag ka lang masyadong matakaw. No? Hindi yung topic na inaano ka, kusa, sigarilyo, kusa, tinapay, sabon, kung ano-ano lang binibigay sa'yo. Ikaw naman, akala mo, mabait ka, mabait sa'yo, tanggap ka ng tanggap. Okay. Ang hindi mo alam, nililigawan ka na pala doon. Pinobondoan ka na. Oo. Ngayon, Okay. pagka malaki na gastos sa'yo, makikiraan na sa mayores yun, sa mga nanunungkulan. Mayor, malaki na gastos ko ron, baka pwede ko lang tulin. Isa lang isasagot ng mga nanunungkulan doon, ng mayores. Sige, pagka lumaban sa amin, pag hindi lumaban sa'yo, kaya kailangan yung pit mo, ilalaban mo ng basagan ng ulo ron. So, sa Manila City Jail, wala? Wala. Sa inyo? Sa... Wala. Okay. Malinaw ha? Wala. Bigyan mo sila ng payo na galing sa may patunay na katulad mo. Ako nga pala si Johnny Black ng Lady Dertul. Sana yung mga kalugar kong kabataan, huwag kayo masyadong maiinit, lalo na pag nakainom kayo. Napayungo kayo hanggat maaari, ba? Pag may magpinti kayo, umiwas kayo sa gulo. Hindi naman karuwagan ng umiwas sa gulo eh. Tama. Mas mapapatunayan mo pang matapang kayo. Kapag umiwas ka. Mm. Iyon, oh. Boss, maaari mong batiin yung mga kalugaris natin at mga kakosa natin dyan sa Manila City Jail. Alam ko napapanood nila to. Ay, ako nga pala si Johnny Black ng Manila City Jail din. Yung mga nakakulong ngayon sa Manila City Jail, yung mga nakakilala sa akin, kasi naging lecturer din ako dyan, ba? Ay, alam ko naman ngayon yung iba, hindi ako nakikilala, pero sigurado, maano niyo ako dahil pare-pareho tayo ng tatak. Tsaka yung mga tatay nyo, baka mga anak kayo ng mga ano nyo, malalaman nyo yan. Na, kahit papano, sa Manila City Jail, meron din akong sakripisyo sa pangkat. Yung? Pinakamusta ko kayong lahat. Na, sana, pagka nagkaroon ng pagkakataon, pupunta rin ako dyan, lalo na sa anniversary. Hindi ako nakapunta kasi medyo busy rin ako rito. Naghahanap buhay ako para meron akong sa pampamilya, para hindi na ako nakakagawa ng kalokohan. Yan ang dapat doon. So, kamusta si Johnny Black ngayon? Ang ngayon sa akin, ang pagkatao ko ngayon, medyo parehas na ako. Yan. Nagtatrabaho ko, dati akong pintor, nagkaroon ako ng hanggang ngayon, nagkakabit na ako ng binil. Lahat ng pagkakitaang parehas na pinagpawisan, ginagawa ko para ipakain sa pamilya ko. Yan na si Johnny Black Kaya ngayon. na ngayon na si Johnny Black. Ayun, no? Boss, Johnny, maraming salamat sa oras na pagpapaunlak at pagbibigay mo sa akin ng panahon na makausap ka. Isang karangalan para sa akin na makapanayam ka sa vlog kong to, Boss Johnny. Salamat din kay Boss Bosio, official. Yan. Dahil na-interview niya ako, napagbigyan niya ako ng yung pagkakataon na magharap kami. Kasi noon pa rin sinasabi ng pamangkin ko, nagkaroon ng pagkakataon, ito nagkaharap na kami. Yan. Okay naman. Maraming salamat. Maraming salamat din, Boss Johnny Black. You know, boses ng patunay. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Johnny Black, pagpalay po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!